Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Simulan po natin dito sa post ni Ma'am Pauline Luna Soto na kung saan ay binati po itong si Ma'am Ruby Rodriguez kasi kahapon birthday niya po, no? Sabi nga dito ni Ma'am Pauline Luna Soto, "We've come a long way, my friend. Can't wait to see you soon. Happy birthday, my ate. Rodriguez Ruby, I love you forever." Samantalang ang isang anak naman po ni Boss Joey De Leon ay birthday din po kahapon. Walang iba kundi po itong si Kimpi De Leon. Lumabas nga po silang buong pamilya and kumain sila sa labas. Kasama po syempre itong si Boss Joey. So, nung pinag-wish nga po itong si Kimpi De Leon, sabi niya good health. Siyempre, yung pag-ingat ng Diyos and magmahalan na lang daw po tayong lahat, sabi niya. Then, kinis niya po si Boss Joey De Leon. So, isang patunay lamang to mga Kadabarkads na talaga namang napakaayos na po ng relasyon ni Kimpi De Leon and syempre itong si Boss Joey. Nakakatuwa lang kasi finally, di ba, nag-ayos na sila after po ng 4 to 5 years na hindi po nila pagkikita at pagkikibuan. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usaping kinakaharap ni Bossing Big Soto, no? Dahil meron na naman pong panibagong lumabas na issue tungkol doon sa naging pahayag po ni Attorney Buko de la Cruz na siyang mali daw po, no? Yan po ang sinasabi nila. And sabi po ng isang abogado dito sa Facebook, eto. Sabi ni Attorney Raymond Fortun, ang lawyer na kinuha ni DY, mali si Attorney Enrique de la Cruz. Wala pa daw TRO or prohibition or enjoinment against DY from posting or sharing materials about TROP. Yung writ of habeas data ay hindi pa final. Initial lang yung grinant, which is the hearing. Sabi naman ni Attorney Enrique Buko de la Cruz na ang issuance of writ ay pareho sa pagtemporary na pag-grant ng kanilang hiling, which is a takedown of the trailer. Tama si Fortun, maling-mali daw si Attorney Buko de la Cruz. Kawawa naman daw yung mga media at journalists na nasisi kahapon at sinulat yung sinabing mali ni Buko sa press. The issuance daw of the writ of habeas data is only an initial step. Ang nangyari kahapon na pinagyayabang daw ni Buko is only the granting of the writ of habeas data under Section 7 of the Rule of Habeas Data, which say, upon the filing of the petition, the court justice or judge shall immediately order the issuance of the writ if on its face it ought to issue. Form and substance lang ang tinitingnan sa Section 7. Wala pang merits. Tapos, magkakahearing after the hearing, if tama yung complainant petitioner at deserve niya manalo, what the court will issue then is the privilege of the writ of habeas data. This is in accordance with Section 16 of the rule, which states, the court shall render judgment within 10 days from the time the petition is submitted for decision. If the allegation in the petition are proven by substantial evidence, the court shall enjoin the act, complain of otherwise, the privilege of the writ shall be denied. In other words, the granting daw of the writ kahapon was just an initial step. At the end of the day, the petition may be denied, and so the privilege of the writ shall not issue, which allow for the petitioner to claim the protection and reliefs sought for. Sabi pa dito, mukhang may laban talaga si DY sa kaso niya kasi sa abogado pa lang, mas batikan at mas matinik itong si Attorney Raymond Fortun. So, hindi pa po nagbibigay ng statement si Attorney Buko
tungkol dito po no sa pagkakamaling pinupukol po sa kanya. Samantalang sinabi po ng lawyer ng direktor no na nag-send daw sila ng copy of film script ahead of teaser's release. So bago daw ilabas yung teaser na yon, nagbigay daw sila ng copy ng script kay Bossing Vic Soto. Samantalang mga Kadaverkads, sinabi po ni Bossing Vic Soto, 'di ba, doon sa interview niya nitong nakaraan lamang na hindi man lang po nagkonsulta itong si Daryl Yap sa kanya. So, sinong paniniwalaan? Parang binabaliktad ata si Bossing Vic Soto, no? Sabi kasi dito, Attorney Raymond Fortune Director Daryl Yap Legal Counsel said his client sent Vic Soto a copy of his film script ahead of the teaser's release. In the teaser for the rapist of Pepsi Paloma, Soto was mentioned and accused of rape. According to Emil Sumangil report in 24 Oras on Friday, Fortune said that Yap sent the script to Soto so he can give comment about it. The purpose was really for them to give comment doon sa script. So wala naman po, ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lang ng mga scene. So hindi na namin kasalanan yon. So sa pananalita po parang sinisisi pa niya si Bossing Vic Soto na hindi na namin kasalanan yan ni Bossing Vic Soto, no? Parang ganun po yung tono niya. Samantalang si Bossing Vic Soto na ngayon nagsabi na walang konsultasyon na nangyari, hindi man lang daw pinaalam sa kanya na gagawa sila ng pelikula. Yan po sinabi ni Bossing Vic Soto nitong nakaraan kung inyo natatandaan. Ibig sabihin, binabaliktad ba ang kampo ni Bossing Vic Soto? Well, sasagutin po ni Bossing Vic Soto ang tungkol dyan kung totoong nagpadala nga po ang kampo nitong si Daryl Yap ng copy po ng script. So mukha nga pong matinik no itong abogado ni Mr. Daryl Yap dahil unang arangkada pa lang ito na po yung kanyang banat kay Bossing Vic Soto. So may laban nga kaya itong si DY sa sinampang reklamo ni Bossing Vic Soto. Yan po ang malalaman po natin dahil may laban din naman syempre si Bossing Vic Soto dahil inakusahan siya ng rape doon sa teaser. Kahit na sabihin na dapat panoorin yung buong pelikula bago mag-comment, doon pa lang po sa teaser malinaw na po na isang paninirang puri po yan. And actually, naunawaan naman po ni Bossing Vic Soto sana yung taktika dito po sa showbiz industry na kailangan yun para mapaingay yung pelikula, 'di ba? Pero nang nadamay na po yung kanyang pamilya at yung anak, yun na po yung hindi accepted doon. Kaya po siya ay nagsampa ng reklamo. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.